Okay mga guys, so may dumating na naman dito na customer, mga guys, mga kamaster. Dinalang dito sa ating munting shop. Isang ano siya, refrigerator, 2-door na inverter, Samsung digital inverter. Okay, so unang kita pa lang natin mayroon ng condenser, nag-modified na siya. Nag-modified na. Ayan Yo. So ang kwento ng ating mahal na customer dito, pinagawa na nila sa ibang mga kababayan natin technician. Sabi may leak daw. So may leak daw sa condenser. So after nilang pinagawa, kumandar naman daw ng isang magdamag lang. Tapos wala na naman. So ano nangyari? Ayun nga, gumastos lang sila ng napakalaking halaga pero hindi rin umandar. So ito ang ginawa ng ibang technician. Ito naglagay na lang sila ng condenser kasi daw may leak. Okay. So ito pinutol nga nila Ayan pinutol yung mismong original na condenser pinutol nila. Yan. Pinutol nila. Yan pinutol nila. So talagang napakasaklap na trabaho to, mga kamaster. Pero hindi na umandar. Tapos ang nangyari pa, hindi na nga umandar. Nagbi-blink pa. So may problema, may iba pang problema, kaya nga iniwan na ng ating ibang technician. Iniwan na. So ngayon nagpunta ang customer sa atin. So nagtiwala naman para maayos na lang daw. Okay, so titignan natin kung ano naging problema nito. Okay, mga kamaster, ito yung tatak niya, Samsung digital inverter, mga guys. Yun, digital inverter siya. Okay. Yun, ito yung loob niya. So, kasi dinala dito ng ating customer, ganito na siya. Tanggal-tanggal na yung evaporator, mga cover, kasi nga may gumawa ng iba na. So, ito yan, siguro yung gumawa walang alam siguro, ayun, mga pachamba siguro, kaya di rin nagawa. Yan, tanggal, may putol na wire. Putol ang wire ng sensor. So ating alamin ating check upin lahat to. Yan. Dinala dito kalas-kalas na. Talagang parang minasakar ba. Ayan, kalas-kalas na rin. Kalas-kalas talaga. Yun. Sige, ito ang ating talagang bubusisiin kung ano talaga naging problema. Okay mga kamaster, so umpisa na natin to. So itong gagawin natin. So itong sensor, itong evaporator sensor niya, gagawin natin duduktong na lang muna natin. Yan kasi pinutol nila So dapat talaga muna ito. Mailagay mo na to, maisaksak mo na to, nang sa ganun papanta rin natin kung talaga, kung ilang blink yung inverted board doon sa likod. Okay, hariyan na natin, dudugtong kaya. Okay mga kamaster, ito sinaksak na natin yung unit. So nakikita natin nagbi-blink siya. 2 blinks mga kamaster, 2 blinks. So alarms na. Kaya pala hindi umaandar. Hindi umaandar ang compressor. Hindi umaandar ang fan. Lahat. Kumbaga totally dead lahat mga kamaster. Meron naman siyang ilaw, pero hindi siya umaandar. Kahit isa, ilaw lang ang umaandar mga kamaster. Okay, so isosolve natin to mga kamaster. Okay, so iisa-isahin natin lahat, mga evaporator sensor, mga kung ano ng mga sensor dyan, mga fan motor, evaporator fan motor, lahat titikin natin. Okay mga kamaster, ito tatanggalin na natin tong kanyang evaporator sensor. Okay, i-checkin natin kung nasa tamang value pa siya. Ito sensor niya. Tatanggalin na natin yan, tanggal na. So checkin natin lahat yan. I-check natin lahat.
Okay? Okay, tanggal na siya. Tanggal. So ito na lang sensor. So tirahin natin to. Kung bakit ba nag 2 blinks. So, ganito lang mga kamaster ang pag-check ng inverter. Isa-isahin nyo talaga. Isa-isahin nyo talaga ang bawat component niya para malaman nyo. At isa pa, dapat alam nyo yung mga value ng bawat sensor ng bawat brand ng mga refrigerator. Ang Samsung digital inverter, Beko, LG, dapat alam nyo ang mga value ng sensor. Okay, teka, mahirap yata isang kamay. Dadalawain kong kamay ha. Ano ko lang yung camera. Okay guys, so natanggal ko na yung evaporator sensor niya. So titignan natin kung anong value muna nito, no. Tingnan natin kung pasok pa sa sa kanyang minimum requirements. Okay? Kukuha tayong tester. Ito na mga guys, mga kamaster. So ito yung sensor niya. Evaporator sensor. So checkin na natin kung pasok pa sa minimum requirements niya. Oops. 4.84 kilo ohms. Kita nyo naman so okay pa to. Okay pa to mga guys. Okay pa to mga kamaster. Pasok pa sa 4.97 kilo ohms. Okay, so ang dapat talaga 4 kilo ohms to 5 kilo ohms ang minimum requirements ng mga sensor ng Samsung digital inverter. Pasok pa to. Okay, so panibagong check na naman sa iba naman. Okay mga kamaster, no? So tinanggal ko na sa loob ng evaporator. Ayan, yung cover nya. So nandito pala ang thermostat nya. Ito ang thermostat nya. Sa harap mismo ng ng nya. Cover ang thermostat nya. So checkin natin yan i-check natin kung may resistance pa siya o pasok pa sa minimum requirements. Okay? Ito yung nya thermostat. Ito pula at itim. So checkin natin yan diyan, okay mga guys ito. Ano natin? Okay mga kamaster, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-check up ng thermostat ng Samsung digital inverter. Ito yun. Okay, so ang gagawin natin, unang first step kung paano natin malalaman kung may tama na ang thermostat sensor niya. Ito, lagay muna natin sa 1, 2, 3, 4. Okay, so lagay muna natin sa number 1. Okay, titignan natin ang value niya. So ito yun, pula at itim. So titignan natin kung ilang value. Okay, yan makikita nyo 3.7 kilo ohms. Okay, yan makikita nyo 3.7 kilo ohms. So ibig sabihin meron siyang resistance. Okay, so ililipat ulit natin. Ay, ito 1 ito lalagay natin sa 2 naman. Okay mga kamaster so, tingnan natin number 2 dapat magbago siya ng resistance. Okay, ito kaya tignan natin papakita natin ang so ayan papakita natin to sa number 2 na siya nilagay natin sa number 2. So titikin ulit natin ito ang pula at yun 5.5 kilo ohms. Okay, so nag-iba siya, diba? Nag-iba siya ng value. Okay, so gagawin ulit natin, ilipat ulit natin sa number 3. Okay, sa number 3. Ganito lang kasimple mag-check ng mga inverter. Alam na ng mga inverter. Laruan na lang ni Master PM. Okay. 7.24. So, kung di nyo napapansin, di ba? Iba-iba ang value ng bawat numero ng thermostats. So, ibig sabihin yan, okay itong thermostat na to. Okay to, walang problema. Okay, so sa iba naman tayo ngayon. Okay mga guys, mga kamaster, so ito ang susunod natin i-check. Ito yung ambient thermostat. Ito yung nakalocate sa likod ng sa likod ng refrigerator. Yung sensor to, ambient thermostat tawag diyan. So ito yung check natin to. Ito yung evaporator sensor. So halos magkaparehas lang sila, di ba? Ayan, naikabit ko na. So far kasi itong buong nasa evaporator na to, itong lahat ng piyesa dito, okay naman. Even this one, itong evaporator sensor niya. Okay.
Ang kanyang fuse okay. Ang kanyang heater okay. So lahat to okay to. Okay, so susunod nating i-check itong kanyang ambient thermostat. Okay, i-check na natin ngayon ha. Okay, ayan oh. Okay, ambient thermostat. I-check natin. Oh, ayan na. Nako. Tingnan nyo mga guys, mga kamaster. 3.5 kilo ohms lang. Okay, alams na. So supposedly ang minimum o maximum o minimum na requirements value nito is 4 kilo ohms to 5 kilo ohms. Ito yung mga sensor ng Samsung Digital Inverter. So ito na to. Problema. Kaya pala ayaw umandar ng unit. Yung compressor at lahat ng ayaw, hindi talaga andar na dyan. Kasi nga itong ambient thermostat ang may problema. Okay, so subukan natin na papalitan to. Kasi ulitin ko 3.7 kilo ohms lang. So hindi siya pasok sa requirements na 4 kilo ohms to 5 kilo ohms. Okay? So okay mga kamaster, meron akong bago rito So bago. Buti na lang meron akong mga naka-stock diyan. Ito. So sensor din yan ng Samsung Digital Inverter. So tingnan natin ang value nito Tingnan niyo ang mga tunay na value ng totoong mga matitinong sensor ito. Yun, kikita nyo 4.14 kilo ohms. Bago yan Yun, di ba yung isa? Itong isa na to, itong isang to wala pa sa 4 kilo ohms. So talagang magloloko talaga ang system nito. Hindi talaga andar. So kaya pala hirap na hirap gawin ng isang technician na tinawag nila nung una. Siguro walang alam siguro yon sa inverter. Kaya nangamote. Kaya nga nagpasaklolo ng ating customer. Kasi nga daw mahal daw ako sumingil. Nung una kasi mahal ako sumingil kasi dati. Nagpa-check up na sa akin tong customer. Ito ngayon, namahalan siguro. Yung tumawag ng iba. Kaso ang tinawag nila mga wala namang kaalaman. Kumbaga mga patsamba lang ba? Patsambang mga technician na walang alam kundi magkarga lang. Kaya natatawa na lang ako. Kaya nga bigla na lumapit sa ating shop, ating customer na na lang daw, pakiayos. Kaya natatawa na lang talaga ako. So okay no, nalaman na natin problem, pero susubukan pa natin to kakabit natin to ngayon kung hindi na magbi-blink. Okay mga guys so ayun sinaksak na natin ang Samsung inverter na refrigerator So ito so kinabit na rin natin ang bagong ambient thermostat. Ayan tingnan nyo. So bagong ambient thermostat. Ngayon papakita ko sa inyo ang kinalabasan. Ting! Nagbi-blink pa rin mga guys, mga kamaster. Nagbi-blink. So napalitan na natin ng bagong ambient thermostat yan Okay. So bilangin natin ang blink. Ayan dito bibilangin natin Yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blinks sa motherboard nya. Okay. So ito naman sa driver board nya. Tingnan natin. Driver board naman driver board. Ayan Ito. Di makita. Ito. Yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 blinks. Kung mapapansin nyo kasi sobrang liwanag mga kamaster. Ayan 1, 2, 3. 3 blinks. 1, 2, 3. Okay, 3 blinks sa sa driver board and 10 blinks sa motherboard. Alams na mga kamaster. Alam nyo kung anong problema niyan mga kamaster. 10 blinks sa motherboard and 3 blinks sa driver board. So alam na, pero napalitan na ng bagong hindi pa rin umaandar. So ang problema na nito ay compressor na mga kamaster. Wala nang pag-asa to. Compressor na talaga. So kaya pala hirap na yung
yung dating gumawa nito, no, hindi nila malaman kung anong problema. Pinalitan na condenser na, pinalitan, nag-modify yung mga tubo, wala pa rin nangyari. So yung nung tayo na, ayun, nakuha na natin ang problema. Compressor na. 10 blinks sa motherboard and 3 blinks sa driver board is compressor na, defective compressor. So okay na, tapos na to. So ewan natin kung paggagawa pa ni customer to, no. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blinks. Okay. Okay. Pero hindi masyado makita yung ano, yung sa driver board. 3 blinks. Yan. Yan, pakita ko. Oh, magulo. 1, 2, 3. 3 blinks. Kung mapapansin nyo, tititigan yung pulang ano, pulang ilaw. Ayan, oh. Yan, oh. 3 blinks. 3 blinks talaga, mga kamaster. Compressor na. Okay. Ang pirahe niya, wala. 0.6 lang. Okay, hindi umaandar ang compressor. Okay, alam na.